Hating gabi sa boarding house. Sa tahimik na baryo ng Karachuchi, may isang lumang boarding house na kilala sa murang paupahan at kakaibang katahimikan sa gabi. Dito naninirahan sina Jamela at Leo, parehong estudyante sa kalapit na universidad. Isang gabi, habang nakaiga si Jamela sa kanyang kama, narinig niya ang may hinang yabag sa sahig na kahoy. Akala niya ay si Leo, kaya nagpasya siyang sumilip sa pinto. Ngunit laking pagtataka niya na makita niyang patay ang ilaw at sarado ang kwarto ni Leo. Baka naman hangin lang, bulong niya sa sarili bago bumalik sa higaan. Ngunit makalipas ang ilang minuto, narinig niyang muli ang mga yabag. Ngunit ngayon, mas malapit na ito sa kanyang pinto. Kinilabutan siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone upang mag-text kay Leo. Leo, gising ka pa ba? May naririnig ka bang tunog sa labas? Lumipas ang ilang saglit bago sumagot si Leo. Wala naman. Antok na ako. Matulog ka na rin. Sa kabila ng sagot ng kaibigan, hindi mapakali si Jamela. Mas lumakas ang kaluskos at may tila paanas na bulong sa kabilang panig ng kanyang pintuan. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung bubuksan niya ito o magtatago sa ilalim ng kanyang kumot. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang tenga sa pinto. Jamela. Napatalon siya sa takot. Isang paos na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Nanginginig niyang binuksan ang pinto at sinilip ang pasilyo. Wala siyang nakita. Maliban sa isang basang yapak sa sahig na tila nagmumula sa labas. Nagmamadali siyang kumatok sa kwarto ni Leo. Leo, may tao rito. Napabalikwas ng bangon si Leo at binuksan ang pinto. Anong sinasabi mo? Itinuro ni Jamela ang mga yapak sa sahig. Nang tingnan nito ni Leo, kita niyang basa ito. Ngunit imbes na tubig, tila ito'y dugo. Napalunok si Leo. May ibang tao rito? Bago pa siya makasagot, biglang sumara ang pinto ng kwarto ng Jamela ng malakas. Napasigaw silang dalawa. Hindi pa man nila nauunawaan ang nangyayari. Narinig nilang may humagik-hik sa loob ng kwarto ni Jamela. Isang malalim, nakakikilabot na alakhak. Mabilis silang tumakbo palabas ng boarding house. Ngunit bago sila makarating sa pinto, nakita nilang may mga nakatayong figura sa dulo ng pasilyo. Isang babae. Basang-basa. Nakalugay ang mahabang buhok at putlang-putla ang mukha. Hindi ito gumagalaw, ngunit nakatingin ito sa direkta sa kanila. Napaatras si Jamela at Leo. Kasabay ng malamig na ihip ng hangin. Lumapit ang babae nang hindi gumagalaw ang paa. Tila lumulutang ito sa sahig. Napadasal si Leo. Diyos ko! Ngunit bago pa sila makatakbo, biglang sumigaw ang babae ng napakalakas na tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa sobrang takot, nawalan ng malay si Jamela. Nagising si Jamela sa madilim na lugar. Hindi niya alam kung nasaan siya. Ang paligid ay may amoy ng lumot at bulok na kahoy. Narinig niya mga may hinang tinig na bumubulong. Tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Tulong! Mahina niyang usal. Napansin niyang nakatali ang kanyang mga kamay sa likod. At ang kanyang mga paa ay nakapulupot sa isang lumang lubid. May anino sa kanyang harapan
Isang babae, basang-basa, nakasuot ng lumang puting bestida. Daan-daan itong lumapit. "Bakit ka nandito?" tanong ng boses sa malamig at malalim na tinig. "Sino ka?" nanginginig na tanong ni Jamela. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, humihingal. May hawak na lumang krusipiho. "Jamela!" Napasinghap ang babae sa harapan ni Jamela at tumatras. Ang kanyang mukha ay biglang nagiba. Mula sa isang mahaba at maputing anyo, naging isang nilalang na may sirang balat at nanlilisik na mga mata. "Umalis kayo rito bago pa mauli ang lahat." Nito. Ang tinig nito ay parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Jamela at hinila siya palabas. Tumakbo sila pababa ng hagdan. Ngunit naramdaman nilang may humahabol sa kanila. Sa kanilang pagtakbo, biglang bumukas ang isang pinto sa dulo ng pasilyo. At lumitaw ang isang matandang babae na may hawak na gasera. "Anong ginagawa niyo rito?" sigaw nito. May multo po. May babaeng nakaputi," sigaw ni Jamela. Napatingin ang matanda sa likuran nila, saka bumuntong hininga. "Alam kong babalik siya. Marami na ang nawala dahil sa kanya." "Sino siya?" tanong ni Leo. Napatingin ang matanda sa sahig bago sumagot. "Siya ang dating nakatira sa kwartong yun. Isang estudyanteng nalunod sa balon sa likod ng boarding house. Simula noon, hindi na siya matahimik." Nagkatinginan sina Jamela at Leo. Alam nilang hindi na sila makababalik pa roon. Kinabukasan, lumipat sila ng tiraan at iniwan ang boarding house. Ngunit sa tuwing sasapit ang hating gabi, hindi nila malilimutan ang mukha ng matandang babaeng tumatawag sa pangalan ni Jamela. At sa baryo ng Karachuchi, walang nangahaspang tumira sa lumang boarding house na iyon. Hanggang sa may bagong estudyanteng dumating.